Kumusta? Meron tayong isang napakagandang kwento ngayon. Ito'y tungkol sa isang lalaki na parang nawalan na ng pag-asa. Isang kwento ng paghihintay, ng isang himala, at syempre ng isang mahalagang aral para sa ating lahat. Tara, simulan na natin. Pero bago ang lahat, may tanong muna ako sa inyo. Pwede bang maging mali ang paggawa ng isang mabuting bagay? Isipin nyo yan habang pinapakinggan ninyo ang kwento. Okay, so ang kwento natin ay nagsisimula sa isang lugar sa Jerusalem. May isang lawa doon na ang tawag ay Bethesda. At hindi ito basta-bastang lawa lang, kasi ito'y isang lugar kung saan maraming tao ang naghihintay at umaasa. Imagine nyo to, sa paligid ng lawa, ang daming mga taong may sakit na nakahiga. Lahat sila iisa lang ang inaabangan. Ang paggalaw ng tubig dahil umaasa sila sa isang milagro. Kasi, ang paniniwala noon, kapag gumalaw yung tubig, ang pinakaunang taong makakapasok doon, gagaling, kahit anong sakit pa yan. Kaya isipin nyo na lang yung eksena pag nangyari yun, di ba? Siguradong magulo, naguunahan ng lahat. At sa gitna ng lahat ng yun, may isang lalaki. Alam nyo kung gaano siya katagal doon? 38 taon. Grabe no, ganyan na siya katagal may sakit at ganyan na rin siya katagal na naghihintay. Na parang wala ng pag-asa. Pero isang araw may nagbago. May isang espesyal na bisitang dumating sa lawa ng Bethesda. Dumating si Jesus. Sa dami-dami ng mga taong may karamdaman doon, lumapit si Jesus sa isang lalaki. Siguro yung nakita niyang mukhang pinakamalungkot at pinakawalang-wala ng pag-asa sa kanilang lahat. At ang ganda ng approach ni Jesus dito. Mahinahon niya itong tinanong, gusto mo bang gumaling? Napakasimple pero napaka-powerful na tanong, di ba? Sumagot naman yung lalaki ng malungkot. Sabi niya, Ginoo, wala po kasing tumutulong sa akin eh. Tuwing gagalaw yung tubig at susubukan kong pumasok, laging may nauuna. Ramdam na ramdam mo yung pagod at lungkot sa boses niya. At eto na, dito na magaganap yung himala. Pero yung himalang to, magiging simula rin pala ng isang hindi inaasahang gulo. Tara, tingnan natin kung paano nangyari yon. Alam nyo, napakasimple lang nang nangyari. Una, nag-utos si Jesus, tumayo ka, buhatin mo yung higaan mo at lumakad ka. Pangalawa, naniwala agad yung lalaki sa sinabi niya. At pangatlo, boom! Tumayo siya at naglakad. Agad-agad siyang gumaling. Sobrang saya nung lalaki. Binuhat niya yung banig niya, yung dati niyang higaan, at nagsimulang maglakad-lakad habang pinupuri ang Diyos. Isipin niyo, pagkatapos ng 38 taon, nakakalakad na siya ulit. Pero dito, nagiging interesting ang kwento. Kasi habang yung lalaki ay punong-puno ng saya at pasasalamat, yung mga pinuno naman ng reliyon, galit na galit, grabe yung pagkakaiba ng reaksyon nila. Imbes na matuwa para sa kanya, galit siyang tinanong ng mga ito. Bakit mo binubuhat yung higaan mo? Araw ng Sabbath ngayon. Kasi meron silang isang napakahigpit na batas tungkol dyan. So yun pala yung naging problema, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa araw ng Sabat o yung araw ng pahinga. Ano nga ba talaga ang saysay o punto ng mga patakaran? Kasi para sa mga pinuno noon, ang Sabat ay isang araw na sagrado at puno ng mga mahihigpit na rules. At isa sa mga pinaka-big deal na rule ay yung bawal na bawal magbuhat ng kahit ano. Para sa kanila, ang pagsunod sa mga patakarang to ang pinakamahalaga sa lahat. Ngayon, ito yung pinakamahalagang part, alam nyo ba? Alam na alam ni Jesus na mangyayari to. Sinadya niyang pagalingin yung lalaki sa mesmong araw ng Sabat para may ituro siyang isang napakahalagang aral sa lahat. At ito yung paliwanag ni Jesus. Ang aking ama ay patuloy na gumagawa, kaya't ako rin ay gumagawa. Anong ibig sabihin nun? Simple lang. Ang paggawa ng kabutihan at pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos ay hindi kailanman tumitigil, kahit pa sa araw ng pahinga. Dito ipinakita ni Jesus ang tunay na diwa ng Sabat. Hindi lang ito tungkol sa mga bagay na bawal, kundi tungkol sa mga kabutihang pwede mong gawin para sa iba. Isipin na lang natin, diba? Ang paggawa ng Diyos ay hindi naman nagpapahinga. Sumisikat pa rin yung araw tuwing Sabbath, umuulan pa rin para sa mga halaman, yung mga may sakit kailangan pa rin ng alaga, at yung mga nangangailangan kailangan pa rin ng tulong. Kaya, para kay Jesus, ang Sabbath ay ginawa para sa mga tao.
Oo, ito'y araw para magpahinga at sumamba, pero perpektong araw din ito para gumawa ng mabuti at magpakita ng awas sa kapwa. Kaya naman, ang pinakamahalagang aral na makukuha natin sa kwentong ito ay ito. Ang pagtulong sa iba at pagpapakita ng tunay na pagmamahal ang pinakamagandang paraan para bigyan ng parangal ang banal na araw ng Diyos. At yan ang iiwan kong tanong para sa inyong lahat. Hindi natin kailangan maghintay pa ng isang espesyal na araw. Sa araw na to mismo, ano kayang kabutihan ang maaari mong gawin para sa isang tao?